Mga kaibigan, isa na naman pong magandang gabi po sa inyong lahat. Andito naman po ang inyong Lola Rely. Ako po ay magpapatuloy sa ating Bible reading. At salamat po sa Panginoon dahil nabigyan na naman po muli ng pagkakataon ng aking buhay na makapagbasa ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang kailangan natin, lalo na po sa panahong ito. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin pa ang aking introduction. Alam ko po na sa habag at awa ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang ginagabayan. Kahit man po sa ating pagbabasa ay kailangan ko rin po ang gabay ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo. Kaya muli ko po kayong inaanyayahan, buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa aklat po ng Jeremias or Jeremiah po sa English Bible. Tayo po ay nasa Jeremias chapter 50. Ang title po nito, Hula Tungkol sa Babylonia. Chapter 50 verse 1. Sa pamagitan ni Propeta Jeremias ay pinahayag ni Yahweh ang mangyayari sa Babylonia, ang lupain ng mga Kaldeo. Ipahayag mo sa mga bansa, wala kang ikukubli. Ikalat mo ang balita na sakop na ang Babylonia, nalagay sa kahiyan si Bel, nanlupaypay si Merodak, mga Diyos-Diyusan sa Babylonia, sapagkat isang bansang mula sa hilaga ang sumalakay sa kanya. Iiwan siyang lupain na walang tao o hayop na maninirahan. Ang pagbabalik ng Israel. Sabi ni Yahweh, pagdating ng panahong iyaon, lumuluhang magsasama-sama ang mga taga-Israel at mga taga-Juda at hahanapin nila ako sa kanilang Diyos. Ipagtatanong nila ang daan patungo sa Sion, pupunta sila roon upang makipagkaisa kay Yahweh sa isang kasunduang tutok din habang panahon. Ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol, kaya't lumayo sila at tumakbong papunta sa kabundukan. Tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. Sinakmal sila ng nakasumpong sa kanila, sabi ng mga kaaway nila, wala kaming kasalanan sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh na humahatol sa matuwid at siyang pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Lumayo kayo sa Babylonia, ang lupain ng mga Kaldeo. Kayo ang mauunang umalis at gaya ng mga barakong kambing na nangunguna sa kawan sapagkat uudyukan ko ang malalakas na bansa upang salakayin ang Babylonia. Magmumula sila sa hilaga upang bihagin siya. Sila'y mga bihasang mandirigma at walang mintis kung manudla. Sa samsaman ang mga Kaldeo at mananagana ang lahat ng mananamsam sa kanila. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 11, ang pagbagsak ng Babylonia. Bagamat kayo'y nagkakatuwa at nagsasaya, kayong sumasamsam ng aking mana, bagamat nagwala kayong gaya ng babaeng guya sa damuhan at humalinghing na parang kabayong lalaki, malalagay sa ganap na kahihiyan ang inyong ina na nagsilang sa inyo. Siya ang magiging pinakahuli sa mga bansa, isang tigang na lupain, wala nang maninirahan sa kanya dahil sa puot ni Yahweh. Siya ay isang lungsod na wasak, lahat ng magdaraan doon ay magtataka at mangingilabot sa nangyari. Humanay kayo laban sa Babylonia, sa palibot-libot, siya ay humanda, kayo may mga panat busog, patamaan ninyo siya, huwag manghinayang sa mga pana sapagkat siya ay nagkasala kay Yahweh. Humiyaw kayo ng pagtatagumpay laban sa kanya. Siya'y sumuko na. Bumagsak ang kanyang mga muog, gumuho na ang kanyang mga pader. Ito ang higante ni Yahweh. Maghihiganti rin kayo sa kanya.
Gawin ninyo sa kanya ang ayon sa kanyang ginawa. Pigilin ang bawat manghahasik sa Babylonia, gayon din ang bawat aaning may dalang karit sa matinding takot sa tabak ng manlulupig. Bawat isa'y tatakas at babalik sa sariling lupain. Ang Israel ay parang kawang nangangalat, hinahanap at hinahabol ng mga leon. Ang hari ng Assyria ang unang sumakmal sa kanya at ang hari ng Babylonia ang huling ngumatngat sa kanyang mga buto. Kaya nga, ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, parurusahan ko si Nabucodonosor, ang hari ng Babylonia at ang kanyang bayan, tulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria. Ibabalik ko sa kanyang pastulan ang Israel at manginginain siya sa bundok ng Carmelo at sa kapatagan ng Basan, sa kaburulan ng Ephraim at Galaad ay mabubusog siya. Darating ang araw na lubusang mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng Juda, sapagkat patatawarin ko ang matitira. Verse 21, hatol ng Diyos sa Babylonia. Sabi ni Yahweh, salakayin ninyo ang lupain ng Mirataim. Ito'y daluhungin ninyo pati ang tagapikod. Patayin ninyo at ganap na lipulin sila at gawin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Naririnig sa lupain ang ingay ng pagdirigma at ang puspusang paninira. Ang Babylonia'y kinatakutan sapagkat pinukpok niya at dinurog ang mga bansa. Ngunit ngayon, ang pamukpok na iyon ay putol na at sira. Naghanda ako ng bitag para sa Babylonia at siya'y nahulog. Natagpuan ka at nahuli sapagkat lumaban ka kay Yahweh. Binuksan ni Yahweh ang taguan ng mga sandata at inilabas ang mga sandata dahil sa kanyang puot. Sapagkat may gagawin si Yahweh sa lupain ng mga Kaldeo. Paligiran ninyo siya at salakayin, buksan ninyo ang kanyang mga kamalig, ibunton ang mga samsam, lipulin ninyo sila at huwag magtira kahit isa. Patayin ninyo ang lahat ng kanyang mandirigma, kahabag-habag sila sapagkat dumating na ang araw, ang panahon ng pagpaparusa sa kanila. Naririnig ko ang yabag ng mga tumatakas mula sa lupain ng Babylonia upang ipahayag sa Sion ang paghihiganti ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, tawagin ninyo ang lahat ng mamamana upang salakayin ang Babylonia. Humimpil kayo sa likod niya. Huwag ninyong pabayaang may makatakas. Gantihin ninyo siya ayon sa kanyang ginawa. Gawin sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa, sapagkat buong pagmamalaki niyang sinuway si Yahweh, ang banal ng Israel. Kaya nga, mabubuwal sa kanya, sa kanyang mga lansangan, ang mga kabataang lalaki. Lilipulin sa araw na yaon ang lahat ng kanyang mandirigma. Sabi ni Yahweh, ako'y laban sa iyo, ikaw na palalo. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa iyo, ang palalo'y madarapa at babagsak at walang magbabangon sa kanya. Susunugin ko ang iyong mga lungsod at tutupukin nito ang lahat ng nasa palibot niya. Ganito ang sinabi ni Yahweh, magkasamang inapi ang mga taga-Israel at mga taga-Juda. Hawak silang mahigpit ng mga bumihag sa kanila at ayaw silang palayain. Ngunit malakas ang kanilang manunubos. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan. Siya ang makikipaglaban para sa kanila at magpapadala rin siya ng ligalig sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Sinabi ni Yahweh, nakaamba ang isang tabak laban sa mga Kaldeo, laban sa mga taga-Babylonia. Sa kanyang mga pinuno at mga pantas na lalaki, ito'y nakaamba sa kanyang mga bulaang propeta at naging mga mangmang sila. Ito'y nakaamba sa kanyang mga mandirigma upang lipulin sila. Nakaamba ang tabak laban sa kanyang mga kabayo at sa mga karwahe at sa lahat ng hukbo, anupat
panghihinaan sila ng loob. Ang lahat ng kanyang yaman ay sasamsamin. Matutuyo ang lahat ng kanyang katubigan sapagkat ito'y lupain ng mga Diyos-Diyosan na luminlang sa mga tao. Kaya nga, mananahan doon ang mababangis na hayop at mga asong gubat, gayon din ang mga dambuhalang ibon. Wala ng taong maninirahan doon habang panahon. Ni hindi na ito pamamayanan ng alinmang lahi kung paanong nilipol ng Diyos ang Sodoma, Gomora at mga lungsod na karatig nila. Sinasabi ni Yahweh na wala nang tatahan doon ni anak ng taong makikipamayan sa kanya. Masdan mo, may dumarating mula sa hilaga, isang bansang makapangyarihan, maraming hari ang nagbabangon mula sa malayong sulok ng daigdig. May mga dala silang busog at sibat, sila'y malulupit at walang habag. Nakasakay sila sa mga kabayo, ang kanilang mga yabag ay parang ugong ng dagat. Nakahanda sila laban sa Babylonia. Nabalitaan na ng hari ng Babylonia ang tungkol sa kanila at siya ay nanlupaypay. Sinaklot siya ng dalamhati at ng sakit na tulad ng pagdaramdam ng isang babaeng manganganak. Masdan mo, gaya ng isang liyong lumalaban sa kagubatan ng Jordan upang sumalakay sa isang matibay na kulungan ng mga tupa. Bigla ko silang itataboy at pipili ako ng mangunguna sa bansa. Wala akong katulad, wala akong kapantay, walang haring makalalaban sa akin. Kaya pakinggan ninyo ang binabalak ni Yahweh laban sa Babylonia at ang nilalayo niya sa lupain ng mga Kaldeo. Ang mga batang tupa sa kawan ay aagawin, mahihindik sa sasapitan nila ang kanilang mga pastol, mayayanig ang lupa sa ingay ng pagbihag sa Babylonia at ang kanyang panangis ay maririnig ng mga bansa. Chapter 51. Karagdagang parusa sa Babylonia. Sinasabi ni Yahweh, makinig kayo, ibabangon ko ang isang tagapagwasak sa Babylonia at ng mga Kaldeo. Magpapadala ako sa Babylonia ng mga dayuhang animoy malakas na hanging tumatangay sa ipa. Iiwan nilang walang laman ang lupain paglusob nila mula sa lahat ng panig. Sa araw na iyon ng kanyang kapahamakan, hindi na maiaakma ang mamamana ang kanyang busog o maisusuot ang kanyang baluti. Huwag ninyong liligtasin ang sinuman sa mga binata. Lipulin ninyo ang lahat ng kawal. Bayaan ninyong mahandusay sila sa lupain ng mga Kaldeo, patay at mga sugatan sa gitna ng lansangan, sapagkat ang Israel ay ang Juda ay hindi pinabayaan ng kanilang Diyos na si Yahweh, subalit ang lupain nila ay tigib ng kasalanan laban sa banal ng Israel. Lumayo kayo sa Babylonia, kayong lahat, kung hindi makakasama kayo sa pagpaparusa sa kanyang kasalanan, sapagkat ito'y panahon ng paghihiganti ni Yahweh at ipalalasap sa kanya ang ganap niyang kaparusahan. Ang Babylonia ay naging isang gintong saro sa kamay ni Yahweh upang lasingin ang buong sanlibutan. Ininom ng mga bansa ang kanyang alak, kaya't sila'y nalasing. Bigla ang pagbagsak at pagkasira ng Babylonia. Iyakan ninyo siya, kumuha kayo ng panlunas sa kanyang sugat, baka siya'y gumaling. Ginagamot sana namin ang Babylonia, ngunit huli na ang lahat. Iwan natin siya at tayo'y umalis. At tayo'y umalis na, pumunta tayo sa sariling bayan, sapagkat suko hanggang langit ang kanyang kapahamakan. Tayo'y pinawalang sala ni Yahweh. Halina, ipahayag natin sa Sion ang ginawa ng ating Diyos. Patalasin ang mga pana, ihanda ang mga kalasag. Ginising ni Yahweh ang damdamin ng mga hari ng Media, sapagkat balak niyang sirain ang Babylonia bilang paghihiganti ni Yahweh dahil sa pagbasak sa kanyang templo.
Itaas ninyo ang watawat laban sa mga kuta ng Babylonia. Higpitan ninyo ang pagbabantay. Magtakda kayo ng mga bantay. Humanda kayong sumalakay sapagkat binalak at ginawa ni Yahweh ang sinabi niya tungkol sa Babylonia. Kayong naninirahan sa tabi ng mga karagatan. Nasagana sa kayamanan, dumating na ang inyong wakas. Tiyak na ang inyong kasasapitan. Ang makapangyarihang si Yahweh ay sumumpaan niya. Ang Babylonia ay pasasalakay ko sa makapal na tao at isisigaw nila ang tagumpay laban sa iyo. Awit ng pagpupuri. Ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan. Sa dagundong ng kanyang tinig, umuugong ang tubig sa kalangitan. Pinaiilan lang niya ang mga singaw mula sa mga sulok ng sanlibutan. Pinakikislap niya ang mga kidlat sa gitna ng ulan at ipinalalabas niya sa taguan ang mga hangin. Sa ganitong kalagayan ay magiging mangmang at walang kaalaman ang lahat ng tao. Bawat panday ay inilalagay sa kahiyan nang nililok niyang Diyos-Diyosan sapagkat hindi tunay na Diyos ang kanyang ginawa. Walang kabuluhan ang mga puot at dapat sumpain, malilipol. Walang kabuluhan ang mga iyon at dapat sumpain, malilipol sila pagdating ng araw ng pagpaparusa sa kanya. Ang Diyos na lumalang kay Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang lumikha ng lahat at ang Israel ay hinirang niya. Yahweh na makapangyarihan ang pangalan niya, ang martilyo ni Yahweh. Ikaw ang aking martilyo at sandatang pandigma, sa pamagitan mo'y lulurayin ko ang mga bansa, sa pamagitan mo'y ibabagsak ko ang mga kaharian, sa pamamagitan mo'y aking lilipulin ang hayop at ang sakay, ang lalaki at ang babae, ang bata at ang matanda, ang binata at ang dalaga, ang pastol at ang kawan, ang nag-aararo at ang tuwang ng mga baka, ang mga tagapamahala at ang mga kinatawan. Ang parusa sa Babylonia. Parurusahan ko sa harap ninyo ang Babylonia at ang mga Kaldeo. Dahil sa mga kasamaang ginawa niya sa Sion, sabi ni Yahweh, ako'y galit sa iyo, ikaw na mapangwasak na bundok, ginigiba mo ang buong sanlibutan. Iuunat ko ang aking kamay laban sa iyo, gugulong kang pababa mula sa kabatuhan at gagawin kitang bundok na tinupok. Walang batong makukuha sa iyo upang gawing panulok o kaya'y pinakasaligan sa halip mananatili kang wasak habang panahon. Itaas ninyo sa lupain ang isang bandila, iparinig ninyo sa mga bansa ang pag-ihip ng trompeta at pahandain ang mga bansa para digmain siya. Tawagan ang mga kaharian laban sa kanya, ang Ararat, ang Mini at ang Alkenas. Pumili kayo ng pinuno laban sa kanya, magpadala kayo sa mga kabayo na kasindami ng mga uod na nagiging balang. Humanda sa paglaban sa kanya ang mga bansa, ang mga hari sa Medo, kasama ang kanilang mga pinunot kinatawan at ang bawat lupaing nasasakupan nila, ang nanginginig at namimilipit sa sakit ang lupain sapagkat di nagbabago ang pasya ni Yahweh laban sa Babylonia. Sisirain niya ang lupaing ito, wala nang maninirahan dito. Tumigil na sa pagkikipaglaban ang mga mandirigma ng Babylonia at nanatili sa kanilang kuta. Sila'y pinanghinaan ng loob. Naging parang mga babae sila, nasusunog ang kanilang mga tahanan, nawawasak ang kanilang mga pintuan, nagkakasalubong sa pagtakbo ang mga inutusan, sinasalubong ng isang sugo ang kanyang kapwa sugo. Sasabihin nila sa hari ng Babylonia na nasakop na sa lahat ng panig ang kanyang lungsod, naagaw ang mga
tawiran, sinunog ang mga kuta, sindak na sindak ang mga kawal. Ang Babylonia ay parang giikang niyayapakan sandali na lamang at darating ang panahon ng kanyang pag-aani. Ang Jerusalem ay hiniwa at nilamon ng Babylonia. Ginawa niya itong parang sisidlang walang laman. Para siyang dambuhala at ako'y nilulon. Kinuha ang magustuhan at itinapon ang iba. Sabihin ninyong taga-Syon, mangyari sa Babylonia ang karahasang ginawa niya sa amin. Sabihin naman ninyong taga-Jerusalem, pananagutan ng mga Kaldeo ang tiniis namin. Medyo mahaba po itong chapter 51, mga kaibigan. Tutulungan ni Yahweh ang Israel kahit sinasabi ni Yahweh sa Jerusalem, ipagkikipaglaban kita at ipaghihiganti. Tutuyuin ko ang kanyang dagat at bukal, wawasakin ko ang Babylonia. Ito'y pananahanan na lang ng mga tsakal, magiging isang katatakutan at tampulan ng pag-uyam. Wala na ring maninirahan doon. Sila'y uungal na parang mga leon habang sila'y umiinit. Ipaghahanda ko sila ng isang piging at lalasingin ko sila hanggang mawalan sila ng ulirat. Mahimbing habang panahon at hindi na magising. Dadalhin ko silang gaya ng mga kordero patungo sa patayan at gaya rin ng mga lalaking tupa sa barakong kambing. Ang pagkawasak ng Babylonia. Nasakop ang Babylonia, naagaw ang lupaing hinahangaan ng buong sanlibutan. Nakapanghihilakbot, tignan ang kinasapitan niya, tumaas ang tubig ng dagat at natabunan ng nangangalit na alon ang Babylonia. Kinatakutan ang kanyang mga lungsod, siya ay naging lupain ng tagtuyot, naging ilang, walang naninirahan, hindi dinaraanan ng sinumang tao. Parurusahan ko si Bel sa Babylonia at dudukutin sa kanyang bibig ang nalulunan niya. Hindi na siya dadagsaan ng mga bansa. Bumagsak na ang pader ng Babylonia. Bayan ko, lumayo kayo sa kanya. Iligtas ang bawat isa ang kanyang sarili upang sa matinding galit ni Yahweh, huwag manghina ang inyong loob at huwag kayong matakot sa balitang kumakalat sa lupain. May napapabalita sa loob ng isang taon, iba't ibang taon, balita tungkol sa karahasan o mga pinunong nag-aaway-away. Kaya nga darating ang panahon na parurusahan ko ang mga Diyos-Diyosa ng Babylonia, mapapahiya ang buong lupaing ito at mapapatay ang lahat ng mamamayan niya. Kung magkagayon, ang langit at ang lupa at lahat ng naroroon ay aawit sa kagalakan dahil sa Babylonia, sapagkat sasalakayin siya ng mga maninira mula sa hilaga. Sabi ni Yahweh, dapat ibagsak ang Babylonia bilang kapalit ng mga napatay sa Israel, pagkat nabuwal sa Babylonia ang mga napatay sa buong sanlibutan. Ang mensahe ng Diyos para sa mga Israelita sa Babylonia. Sinabi ni Yahweh sa mga Israelita sa Babylonia, kayong nakaligtas sa tabak, magpatuloy kayo, huwag kayong titigil. Gunitain ninyo si Yahweh kung kayo'y nasa malayong dako na, alalahanin ninyo ang Jerusalem. Kami napahiya, nakarinig kami ng paghamak. Nalagay kami sa kahiya-hiyang katayuan nang dumating ang mga dayuhan at pumasok sa banal na dako sa bahay ni Yahweh. Makikita ninyo darating ang panahong parurusahan ko ang kanyang mga Diyos-Diyusan. Maririnig ang daing ng mga sugatan sa buong lupain. Kahit naabutin ng Babylonia ang langit, kahit tibayan niya ang kanyang kuta, darating ang mga maninira sa kanya. Iba pang kasiraang sinapit ng Babylonia. Sinabi pa ni Yahweh, pakinggan ninyo ang panangis mula sa Babylonia, ang panaghuy dahil sa kanyang pagkawasak, sapagkat ginigiba ni Yahweh ang Babylonia at pinatatahimik ang kanyang malakas na tinig. Ang mga alon niyon ay parang ugong ng maraming tubig, maigting ang alingaw-ngaw ng kanilang tinig. Sumalakay na sa Babylonia ang maninira. Binihag ang kanyang mga mandirigma.
pinagbabali ang kanilang mga pana, sapagkat si Yahweh ay Diyos na gumaganti, magbabayad siya ng buo. Lalasingin ko ang kanyang mga pinuno at mga pantas, ang kanyang mga tagapamahala, tagapag-utos at mandirigma. Mahihimbing sila habang panahon at hindi magigising. Ito ang sabi ko, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi pa ni Yahweh ang makapangyarihan, ang malawak na pader ng Babylonia ay magigiba at masusunog ang matataas niyang pintuang bayan. Mapapagod ng walang kabuluhan ang mga tao, walang kapararakan ang pagpapagal ng mga bansa. Ang mensahe ni Jeremias para sa Babylonia. Ito naman ang iniutos ng propeta Jeremias sa punong bating na si Sirayas, ang anak ni Nerias at apo ni Maasyas, nang siya'y magpunta sa Babylonia kasama si Haring Sedekayas ng Juda. Ng ika-4 na taon ng paghahari nito, itinala ni Jeremias sa isang aklat ang lahat ng kapahamakang darating sa Babylonia at lahat ng bagay na nasulat tungkol dito. Ang sabi ni Jeremias kay Sirayas, basahin mong lahat ang salitang ito pagdating mo sa Babylonia. Pagkatapos ay sabihin mo, Yahweh, sinabi mong ang lupaing ito'y sisirain mo, wala nang maninirahan dito, maging tao o hayop, at mananatili itong wasak habang panahon. Pagkabasa mo sa aklat na ito, lapitan mo ang bato at ihagis, ay kabitan mo ng bato at ihagis sa gitna ng ilog Euphrates, sabay ang pagsasabing, gayon, lulubog ang Babylonia at hindi nalilitaw. Dahil sa parusang ipadadala ko sa kanya, hanggang dito ang mga pahayag na natipon ni Jeremias. Chapter 52. Talang kasaysayan ng pagbagsak ng Jerusalem, si Sedekayas ay 21 taong gulang nang lumuklok sa trono at 11 taon siyang naghari sa Jerusalem, at ang kanyang inay si Hamutal, anak ni Jeremias ng Libna. Ang mga ginawa niya ay labag sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ni Joachim. Nagalit si Yahweh sa Jerusalem at sa Juda, kaya't sila'y itinakwil niya, at si Sedekayas ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia. Nang ika-9 na taon ng kanyang paghahari, ika-10 araw ng ika-10 buwan, sumalakay sa Jerusalem ang buong hukbo ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. Sinakop nila iyon at nagtayo sila ng mga toring bantayan sa palibot niyon. Ang pagkubkob ay tumagal hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Sedekayas. Nang ika-9 na araw, ika-4 na buwan ng taong iyon, binuksan ang lungsod dahil sa tagutom. Walang makain ang mga mamamayan nang makita ito ni Haring Sedekayas ng Juda. Ang lungsod ay iniwan niya at ng kanyang mga kasama. Gabi noon, nang sila'y tumakas palabas sa pintuang bayan sa pagitan ng 2 pader, malapit sa hardin ng hari, nakatakas sila patungong Araba habang pumapaligid ang mga Kaldeyo sa buong lungsod. Nahabol ng hukbong Kaldeyo ang hari at inabutan si Sedekayas sa kapatagan ng Jericho. Nagkawatak-watak ang kanyang mga kasama, binihag ang hari at dinala sa hari ng Babylonia na nooy nasa Ribla, lupain ng Hamat. Doon siya nilapatan ng parusa. Pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak na lalaki ni Sedekayas sa harapan niya. Pinatay rin si Ribla ang lahat ng pinuno ng Juda. Pagkatapos dinukit ng hari ang mga mata ni Sedekayas, ginapos, dinala sa Babylonia at ibinalanggo hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Giniba ang templo. Ng ika-10 araw ng ika-5 buwan, ika-11 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor sa Babylonia, si Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Sinunog niya ang bahay ni Yahweh, ang palasyo ng hari at lahat ng bahay roon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Ang pader sa palibot ng Jerusalem ay giniba ng mga Kaldeyo na kasama
ng kapitan ng mga bantay. Binihag ni Nebuzaradan ang mga taong nalabi sa lungsod, ang mga tumakas patungo sa hari ng Babylonia at mga nalabi sa mga manggagawa. Subalit, iniwan niya ang daan sa pinakadukha sa lupain upang gumawa sa mga ubasan at bukirin. Sinirang lahat ng mga Kaldeyo ang mga haliging tanso sa bahay ni Yahweh, pati ang tuntungan at ang dagat-dagatang tanso. Dinala nila sa Babylonia ang mga dinurog na metal. Kinuha rin nila ang mga palayok, pala, gunting, mangkok, kutsara at lahat ng sisidlang tanso na gamit sa paglilingkod sa templo. Kinuha rin ng kapitan ng mga bantay ang mga saro, apuyan, mangkok, palayok, kandilero, kutsara at tasang yari sa ginto at pilak. Hindi na kayang timbangin ang tanso ng 2 haligi ng dagat-dagatang nasa ilalim ng tuntungan at ng 12 hugis bakang tuntungan. Ang mga ito'y ipinayari ni Haring Solomon para sa bahay ni Yahweh. Ang isa sa mga haligi 18 siko ang taas at 12 siko ang kabilugan. Hungkag ang loob nito, ngunit 4 na daliri ang kapal ng tanso niyon. Ito'y may kapitel na tanso rin, 5 siko ang taas. May palamuti itong parang lambat at mga prutas na granada sa palibot. Ang lahat ng ito yari sa tanso. Ang isa pang haligi na may mga granada ring palamuti kahawig ng unang haligi. May 76 na lahat ang palamuting granada na nakikita, ngunit 100 lahat na niyaring animulambat sa buong palibot. Binihag ang mga Israelita at dinala sa Babylonia. Kinuha ng kapitan ng mga bantay ang punong saserdoting si Serayas at si Solomon, ang pangalawang saserdote, pati ang 3 tanod sa pinto. Kumuha rin siya sa lungsod ng isang bating na namamahala sa mga mandirigma. 7 sa mga ito ang tuwirang nakalalapit sa hari at sila'y naroon pa rin sa lungsod. May isang kalihim ng kapitan at siyang nagsasanay sa mga tao para sa pakikidigma at may 60 lalaki pang natira roon. Sila'y dinala ni Nebuzaradan sa harapan ng hari ng Babylonia at doon sa Ribla, lupain ng Hamat, sila'y ipinahampas ng hari ng Babylonia saka ipinapatay, gayon naging bihag at inalis sa sariling lupain ang Juda. Ito ang bilang ng mga taong binihag ni Nabucodonosor. Noong 7 taon ng kanyang paghahari ay 3,023 na Hudyo. Noong 18 taon ng kanyang paghahari, nabihag niya ang mga 832 na taga-Jerusalem at ng 23 taon ng paghahari niya ay 745 na Hudyo ang dinalang bihag ni Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay. Lahat-lahat ay 4,600 katao. Nung 25 araw, 12 buwan ng 37 na taon ng pagkakabihag ni Haring Joaquin ng Juda, pumalit sa hari sa Babylonia si Evil-Merodach. Naging mabuti ito kay Haring Joaquin ng Juda. Pinalabas siya sa piitan, pinakitaan ng kagandahang loob at pinaupo pa sa luklukang higit na mataas kaysa mga haring kasama niya sa Babylonia. Kaya't hinubad na ni Joaquin ang kanyang damit bilanggo at namuhay sa kalinga ng hari sa natirang mga taon ng kanyang buhay. Araw-araw ang kanyang pangailangan ay ibinibigay ng hari ng Babylonia habang siya'y nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Natapos na po natin ang aklat ni Jeremias at nakita po natin kung paano at kung gaano katindi yung puot ni Yahweh sa mga taga-Babylonia. Dahil ito pong huling binasa ko ay inihayag po dito kung ano ang ginawa nila sa templo ni Yahweh. Winasak nila at marami silang sinaktan na mga
Israelita. Kaya gano'n na lang pala katindi ang puot ni Yahweh sa Babylonia. At dito po natin makikita na talagang si Yahweh ay nag-uutos na pumatay. Kaya sa panahon po natin, pwede pa rin pong mangyari yan dahil ang Diyos po ng mga naunang tao na ating binabasa, ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, ang Diyos ni David, ni Solomon, ay siya pa rin ang Diyos natin sa ating kapanahunan. Kaya kung ano man po ang ginagawa ng mga pinuno o mga hari ng iba't ibang bansa sa panahong ito, ay nakikita pong lahat yan ng ating Diyos at wala pong makakaligtas sa gumagawa ng kasamaan. Walang makakaligtas sa paningin ng Diyos sa mga tao na gumagawa at nagpapatuloy na gumagawa ng kasamaan. At hindi rin po nakakaligtas sa paningin ng ating Diyos ang mga tao na patuloy na sumasamba sa Diyos, sumusunod sa kanyang tuntunin, namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, nawa po ay may naunawaan po tayo sa ating binasa. Mula po sa Jeremiah chapter 1 hanggang chapter 50. Saan ba tapos ang Jeremiah? Chapter 52, yan. From 1 to chapter 52 ay talaga pong puro po kagimbal-gimbal ang mga naranasan ng mga taong ito. Lalo na po itong hari na si Nabucodonosor at ang mga taga-Babylonia. Ngunit ang mga Israelita ay naroon pa rin ang kahabagan ng ating Diyos. At kahit man po sa ating panahon na tayo po ay mga anak na ng Diyos, naroon pa rin po ang kanyang kahabagan sa ating lahat. At sa mga susunod pong mga araw, ang atin pong sisimula naman na basahin ay ang aklat po ng mga panaghoy. Yan po. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa lahat po ng aking ibinabahagi po na salita ng Diyos. At malapit-lapit na po natin na matapos ang Old Testament at tayo po magsisimula sa New Testament. At alam ko po, sa habag, sa tulong at awa ng Diyos ay mauubos po natin na mabasa ang buong Biblia at loobin po nawa o tulungan nawa tayo ng ating Diyos na matapos natin ito at makita ng Diyos sa buhay natin ang kanyang salita na ating binabasa. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dito po muli matatapos ang ating pagbabasa ngayong gabi. At salamat sa Diyos, patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon at patuloy pong ingatan ang bawat isa sa atin. Ganon din po ang ating sambahayan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.